Allah subhanahu wa ta'ala na para malaman natin na ito ay salita ng Diyos, kinakailangan gamitin natin ang kanyang sinabi na pag galing sa Kanya, walang kontradiksyon. Pero pag hindi galing sa Kanya, may kontradiksyon. Ibinigay kong kontradiksyon sa kanina, inilatag ko baka sagutin tungkol kay Judas. Marami pa naman siyang oras kanina. Kung ito ay hindi kontradiksyon, na si Judas ba ayon sa mga Kristiyano ay nagbigti. Ngunit ayon sa ibang talata, siya ay nakalunok ng granada. Hindi po ito sinagot ng ating butihing doktor, professor, at pastor. Ano po? Na sana siya pa naman ang may pinakamataas na kredibilidad sa lahat ng ating mga napakinggan na napahayag ng kanilang paniniwala. Wala na po tayo siguro matatagpo ang pangganitong mga edukadong tao na napakataas ng narating. Hindi lamang siya pagkaraniwang professor po, siya ay special na professor. Dahil siya professor ng mga future na mga doktor. Siya ay professor ng mga masteral degree holder. Kaya, in other words, bawat bitawan niya dapat talagang tunay na titimo sa puso ng tao na mapapanaligan ng mga makikinig. Bakit? Mapapatunayan niya ang kanyang mga bibista argumento at mapapatunayan niya na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ngunit, sa nangyaring ito, kayo na po ang gumusga. Napatunayan kaya ni Dr. Jaime Maing na ang Biblia ay salita ng Diyos. Kasi sa ganang akin, tunay na bigo siya. At yung kanina, yung aking challenge na baka sakaling sa pagkakataong yaon, kung hindi man siya yung kanyang mga kaanib na nandito kasama niya, na mga pastor, ay baka sakaling sumugod o tanggapin ang challenge natin na salita ng Diyos ang Biblia dahil nagpapahiwatig ito na sila'y wala daw kaduda-duda ang sabi pa nila. Ano pahiwatig? Na ang sino mang manampalataya sa Biblia, pag uminom ng lason, tiyakang walang mangyayari sa kanila. In other words, hindi po sila mamamatay. Kaya, sa mamamagitan nun, pag nagawa nila, talagang tayo, maniniwala tayo agad yan na salita ng Diyos. Eh na-chem po, hindi sa Quran napunta yan. Pero kung sa Quran napunta yan, sinabi na pala sa Quran, ang sino manampalataya sa iisang Diyos at manampalataya at manalo paniwala, manalig sa banal na Quran o mga ayat ng banal na Quran ay iinom ng lason pero walang mangyayari sa kanya. Aba, ako po ang kauna-unahang iinom ng lason kung sinabi po ng banal na Quran yan. Pero masakit hindi ganun ang sinabi ng banal na Quran, walang ganun Sa Biblia sinabi yun Kaya yun ang pinaka-challenge na lang natin sa mga kababayan natin kakristyanuhan na mga ngaral na pastor. Totoo ba yung Biblia sa salita ng Diyos? Pag sinabi, oo, bigyan mo na agad ng lason. Testingin na agad siya. No? Hamulin mo na agad siya ng ganun. Basahin na agad yung talatang yun. Marcos 15. O 16. Talatang 15 hanggang 18 na. O piliin niya 18 na lang. No? Sabi doon, sino mang manampalataya, walang mangyayari sa kanya. O, tapos pag nabasa ng pastor yan, o nangangaral sa inyo na Kristiyano, sinasampalataya mo ba salita ng Diyos yan? Oo! O, bigyan mo kagad siya ng lason. Pag ininom niya, hindi siya namatay, umalim na tayo ron. Totoo yung sinasabi sa Biblia nga. Pero ang nangyari, yung hamon nating, deal or no deal? Hindi tinanggap. Yun ang masakit. Kaya paano tayo maniniwala ngayon na ang Biblia ay salita ng Diyos? Malabo na ito mangyari. Magkagayon pa man, matibay pa rin ang paninindigan ng ating butihing doktor, professor, at pastor na nagtanggol pa rin na ang Biblia daw ay salita ng Diyos. Marahil, kaya niya nasasabi yan at patuloy siyang naninindigan dahil hindi niya na pa nababasa, nasusuri ang banal na Quran. Yun siguro ang dahilan yan. Kasi nung din ako nung kasalukuyan pa akong si Reverend Armando Barcelon with Reverend License number 1114, volume number 8, pages 64 and 65, Republic of the Philippines. Ganon din ang aking paninindigan. Ganon na ganon, walang pagkakaiba kay Doktor, Professor, Pastor Jaime Maing. Pareho-pareho kami noon. Hindi
salita ng Diyos. Pero nung masuri ko na ang banal na Quran at may kumpara ko to sa Biblia, doon ko na lamang nalaman ang katotohanan. Ang Biblia pala'y di salita ng Diyos. At kung lulobin na siya din ay pagtubayan ng Diyos, na po, na makita niya ang katotohanan, baka sakali sa pamamagitan ng pag-aalay ko ng banal na Quran sa kanya, baka sakaling makita niya din ang katotohanan at makapiling natin siya sa tunay at matapat na paglilingkod sa totoong reliyon at totoong tunay na salita ng Diyos na wala iba kundi ang banal na Quran. Aking inihahandog ang banal na Quran sa kanya. Allah Ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ako ay sumusumpa, tunay na sumasaksi na wala na akong ibang Diyos na sasambahin maliban sa Allah. At ako ay sumusumpa na si Muhammad ay kanyang huling propeta. Takbir! Ilabaki mo po yung tatay. Congrats po. Congrats po. Ayun po ano. Bayan nyo ang inyong mga kapatid. Ustaz! Meron ka dalawa! Sige lang. Meron pa. Sige po, kayo po tatay. Ano nila? Jose. Tatay, taga saan po kayo? Bisaya. Ilocano Gayam. Ilocano Gayam. Yes, tingnan. Opo. O tatay, bakit po kayo naparito? Ano po nakita ninyo? Ilang buwan na nakikinig ako. Opo. At naghanap ako ng katotohanan. Opo. Napag-isip-isip ko na tumugod dito kanina para kumaisip na abutin dito. Marami na po akong pinagalingan na sa reliyon. Katulito, born again, Opo, nag-alag-alag din po pala kayo. Sige po. Christ broken. Dami. Sige po. Nagkakagano ba? Sige po. Ngayon, parang ayaw ko yung away-away na magkakasabutan sa tungkol sa reliyon. Gusto ko po, kung maniwala ka sa Panginoon, lumikha, siya yung sambahin natin, walang iba kundi sa lamang. Ako naman, nagbabasa rin ako ng Bible. Kaya medyo natututo na ako. Ang asawa ko kasi Bisaya rin po, taga Dumaguete. Kaya nais ko sanang kumanin dito sa Tongkol. Dapat naman ako sa Panginoon na siya nating pinapaniwalaan po na lumikha sa kalibutan po. Ang Allah. Ang Allah po. So, hindi si Yesu Cristo. Hindi po. Kundi ang Allah. Prophet po yun. Sige po, tatay. Sabi nyo lang sa salitang ito. Naniniwala po ako sa inyong mga thinking at sa inyong mga power ng inyong buka. Talagang handa kayong tupad sa mga gawain sa Islamiko. Magdadasal po tayo ng beses sa isang oras. Yan. Maghuhugas po tayo lagi ng ating katawan. Tuwing tayo magdadasal. Matututunan niyo po yan. Handa niyo po gawin lahat yun. Yan. Ano po? Sige po. Talaga nakikita ko yung katapatan na gusto nila sa pamilya pala. At talaga tinanggap nyo na agad na si Yesu Cristo ay isang prophet. Kayo mismo nagsabi. So wala nang pag-aalilangan. Sabihin po sa ito, Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ako ay sumusumpa na walang ibang Diyos na dapat sampahin maliban sa Allah. Ako ay sumusumpa na si Muhammad ay kanyang huling propeta.